Ngayong araw, ibabahagi ko ang iilan sa mga paborito kong pamamaraan sa paggamit nitong Insta360 Ace Pro na maaari din ninyong gawin para mapadali at mapaganda ang mga kuha nyo sa susunod nyong ride, gala o kaya motovlog. Sa mga di familiar, itong hawak ko ay ang Insta360 Ace Pro. Meron itong relatively malaking sensor size, co-engineered by Leica, merong magandang flow state stabilization, may flip out screen, meron din itong quick release system para sa mounting, tapos meron itong AI chip para sa smart features at dedicated low light mode. At ang battery nito ay 1,650 mAh na goods na rin para sa mahabang recording. Now kung gusto nyo ng detalyadong review patungkol dito sa Insta360 Ace Pro, meron na akong ginawa dito last year. Anyway, isa sa mga paborito kong aspeto ng mga action camera katulad nitong Ace Pro ay ang options natin pagdating sa mounting, POV o kaya coverage na pwede natin gawin at kunan given na meron kang accessories na kinakailangan ito. Now, ang pinakamadalas nyong makikita sa isang motovlogger na katulad ko, ang Insta360 Ace Pro nakamount sa helmet na katulad ng hawak ko ngayon. Nagpapakita ito ng first person POV ng isang rider habang nagbumotor. Sa setup na to, kailangan natin ng helmet strap mount o kaya chin mount na katulad nito. Tapos meron din tayong quick release system, isang mic adapter. Siyempre, meron ding motovlogging mic para makunan natin yung pagsasalita natin habang nagmumotor. Now, sa pagmumotor, the wider yung kuha, mas better at mas immersive. Kaya karamihan sa mga shots na ipapakita ko ngayon sa iba't ibang mount, nakaset ang Ace Pro sa action view na field of view, tapos 16:9 naman ang aspect ratio. Now, kung gusto ko naman kumuha ng vertical video, pwede rin gamit itong horizontal to vertical mount. So, yan yung magiging itsura niya kung ilalagay na natin siya. So ganito siya kung naka-mount, tapos nagagamit pa rin natin yung quick release system ng Insta360 Ace Pro. Isang option din pagdating sa first person POV shots ay gamit ang chest mount. Katulad nito. Kailangan natin dito ang chest strap mount or chesty. Pinagkaiba nito sa helmet mounted camera, ang kuha natin sumusunod sa galaw ng ating katawan. Now kung nasa group ride naman tayo, pwede ko rin itong baliktarin para makunan ko naman yung mga kasama ko sa likod. Mapunta naman tayo sa third person POV shot. Mostly ng mga shots na makikita nyo ngayon, motorcycle clamp mount ang gamit ko. Pinakauna dyan yung handlebar mounted shot. Siyempre magagamit natin to kung merong naked handlebar yung motor mo. Humanap ka lang ng spot na pwede mong paglagyan ng clamp, tapos i-frame mo yung shot or angulo na gusto mo. Now sa mga instances naman na walang naked handlebar yung motor mo, pwede rin nating ilagay sa side mirror. Actually, mas nagagandahan ako sa ganitong setup kasi parang mas dynamic tingnan yung angulo na nakukunan ko. Nagawa ko na rin to dati few years back nung gumawa ako ng video or motovlog patungkol sa front braking. Instead, nakunan ko yung sarili ko, tinutok ko yung camera sa front brake at sa kamay ko. Kung meron namang crash guard yung motor mo, pwede ka rin humanap ng lugar or parte na pwede mong pagklampan para makakuha ka ng mga angulo or mga shots na gusto mo. In my case, sa Honda ADV 150 ko, wala akong crash guard pero meron akong nakitang parte sa likod malapit sa tambucho na pwedeng pagklampan at pwedeng makakuha ng shots. Of course, siguraduhin lang natin na maganda yung pagkaklamp natin. Piliin din natin yung daan na relatively malinis, wala masyadong bato. Baka kasi madali ang camera natin, mapalens man o kaya screen. Kung di naman busy ang daan or kung meron kang backride na pwedeng humawak, pwede ka rin gumamit ng selfie stick o kaya multi-mount na katulad nito. Maganda to para may pakita natin ang kagandahan ng lugar na napupuntahan natin. Now, kung nakahinto ka tapos meron kang mahabang selfie stick na katulad nito, mas mainam na gamitin mo to. Lastly, kung gusto ko naman kumuha ng mga shots ng mga flyby o kaya yung pagsasalita ko nasa gilid lang ng daan, pwede akong gumamit itong multi-mount kasi meron itong paa para maging tripod. O kaya itong magnetic mount na pwede kong idikit sa bakal. Actually, mas gusto ko itong gamitin kasi mas maliit siya, saka hindi siya masyadong halata kung ilalagay ko sa gilid ng daan. Para pagtalikod natin, sigurado tayong hindi mawawala yung camera natin. In other words, para hindi manakaw yung camera natin. Now, since na-mention ko kanina na itong kamerang to, merong AI chip para sa dedicated low light or yung tinatawag na pure video mode, magagamit mo siya kung challenging yung lighting situation or madilim na. Instead na regular video mode yung gamitin natin, piliin natin yung pure video mode. Magre-resulta ito ng mas klaro, less noise, saka mas stable na siya. Especially kung ikukumpara natin sa ibang action camera katulad ng GoPro. So kung ang trip mo ay magmotor sa gabi, well, alam mo na kung ano yung gagawin mo gamit itong Insta360 Ace Pro. Now sa mga instances naman na di masyadong stable yung kuha mo, make sure na naka-enable sa pure video mode ang low light stabilization. Isang unique feature din itong Insta360 Ace Pro
ay ang kanyang flip screen na nakakatulong di lang para makita natin yung ating sarili habang nagva-vlog tayo, kundi sa mga shots din na mahirap kunan or i-frame, katulad ng mga mababang anggulo o kaya top-down shots. Saka nakakatulong din itong relatively malaking screen niya para mas madali nating makita yung kinukunan natin. Speaking of nakakatulong, malaking bagay din ang smart features nitong Insta360 Ace Pro. Una na dyan yung gesture control, na pwede nating kunan ang sarili natin, mag-start or mag-stop ng recording gamit lamang natin ang ating kamay. O kaya kunan ang sarili natin ng pictures gamit lamang ang peace sign. Napaka-practical nito pagdating sa moto vlogging, lalong-lalo na kung malayo tayo sa camera. Hindi na natin kailangang pumindot ng shutter. Siguraduhin mo lang na naka-enable yung gesture control dun sa options nitong Ace Pro. Bukod sa gesture control, mayroon din itong pause or continue recording na feature. So kung gusto mong magbago ng shots or angulo ng shots or lumipat sa ibang lugar, pwede mo munang i-pause yung recording mo, tapos i-continue mo doon sa nilipatan mo or ibang angulo para mas maging dynamic at hindi boring yung shots mo. Now sa mga instances naman na nakunan mo na yung video na gusto mo, pero gusto mong i-continue, pwede rin yun. Hanapin mo dito sa video gallery ng Insta360 Ace Pro ang video na gusto mong dugtungan, tapos pindutin mo lang yung record button na nasa screen para mag-continue yung recording mo. Bali madudugtong yung video sa natapos mo ng video. So iisang continuous video na lang yung magiging resulta nun. Napaka-convenient nun para ka na nag-edit habang nasa shoot pa. Speaking of edit, meron talagang ganung smart feature itong Insta360 Ace Pro. Pwede yung AI ang gumawa para sa'yo as long as naka-enable yung AI highlight feature, o kaya mano-mano na ikaw mismo ang pipili. In my case, mas gusto ko na ako mismo ang pumili. Magagamit mo to sa mga sitwasyon kung saan napakahaba na ng video na kunan mo at gusto mo lang paikliin. So hahanapin mo doon yung parte na gusto mo, tapos i-highlight mo. Pwede mong i-save individually yung mga highlights na yon, o kaya i-merge mo sa iisang video lang. Para na sa ganun, madelete mo yung original video, makatipid ka sa space ng memory card mo. So yun nga, para nag-edit ka na dito sa mismong camera. To be honest, sa tagal kong gumagamit ng action camera, dito pa lang sa Insta360 Ace Pro, nakita ko yung ganitong feature. Saka lastly, itong Insta360 Ace Pro, meron din cancel recording feature. So kung meron kang nakunan tapos hindi mo trip na ipagpatuloy, long press mo lang itong shutter button para mag-cancel yung recording. So automatic burado na yung video or na-cancel na yung recording. Speaking of cancel, hindi mo kailangang i-cancel yung recording mo or mga shots mo kahit na maulan yung panahon. Kasi itong Insta360 Ace Pro, out of the box, waterproof na. Up to 10 meters. Wala siyang problema kahit maulan yung panahon, given na nakasarado lahat ng ports. Itong port na to, tapos yung battery compartment. Pidagdag ko na rin na pagdating sa build quality, maganda din ang Insta360 Ace Pro. To be honest, may duda din ako nung una kong marinig na meron siyang flip out screen. Kasi yun nga, baka ma-compromise yung build quality. Pero after nung mahawakan ko to, tapos nahulog pa galing sa around 3 feet, wala namang naging problema after at gumagana pa rin. Kaya sa susunod na gala o ride nyo, huwag kalimutan na dalhin itong Insta360 Ace Pro. At i-take advantage yung mga features nito para makunan yung magagandang experiences nyo.